Ah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ito naman po muli tayo sa ating vlog na inshallah. Ang vlog natin na ito ay tungkol sa inshallah nalalapit na pagdating ng Ramadan. So inshallah, ang vlog natin inshallah ay patungkol doon sa napapanahon natin na naman na inshallah umabot tayo sa buwan ng Ramadan mula ngayon siguro at ang moon sighting inshallah ay sa February ng katapusan. So by March 1 inshallah ay start na natin or March 28, March 2 pag hindi nakita dun sa February 28. So mga kabalik Islam, ito naman po muli tayo at humingi ako ng pangunawa, ng pag-intindi at pagpapagingi ng pasensya po sa inyo sa mga matagal na naman tayong hindi nakapag-vlog sa ating vlog na Magbalik Islam Vlog na matatagpuan sa YouTube channel inshallah. At inshallah humingi ako sa inyo ng pangunawa sapagkat hindi palagi tayo nakakapag-vlog inshallah at hindi din tayo palagi nagiging priority sa vlog natin na ito sapagkat inshallah ito ay atin lamang mga pagpapaalala sa aking sarili at sa lahat ng mga kamusliman na pumapasok sa Islam na kung saan una nilang pagpupuwasa at una nilang nakita o naunawaan o ginabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa fold of Islam. So inshallah ang vlog na ito inshallah ay patungkol po sa topiko o sa topic ng buwan ng Ramadan. So ngayon marami nang gumaganap o nagaganap sa mga Muslim community ng mga tinatawag na Istiqbal o Ramadan. Istiqbal Ramadan, ibig sabihin ng mga pagbibigay aral patungkol sa Ramadan, sa darating na Ramadan na mga do's and don'ts, yung mga dapat gawin at yung mga hindi dapat gawin na pagka sa buwan ng Ramadan. Inshallah ay patnubayan tayo nawa ng Allah na sana dumating tayo sa buwan ng Ramadan at matapos natin ang buwan ng Ramadan ng pagpunong-puno ng pag-aali lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah dumating pa tayo sa darating pang Ramadan sapagkat ang Ramadan nga pala ay isang palatandaan na talagang may awa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat na kapag dumating ka sa Ramadan at dumating ka pa ulit sa darating na Ramadan, sabi doon al-Juma'a ila al-Juma'a, kapatawaran yun, as-sala ila as-sala, pag dumating yung waktu ng sala ng pagsamba ay dumating ka pa sa susunod na oras ng pagsamba ay kapatawaran ng Allah. At sa Friday ng Juma'a dumating ka pa ulit sa susunod na Juma'a ay kapatawaran din ng Allah. At sa Ramadan ila Ramadan ay dumating ka ulit tayo sa buwan ng Ramadan ng malakas at inshallah magagawa natin makapagsakripisyo, makapagpuwasa ng alang-alang lamang sa Allah. At inshallah ito yung vlog natin na ipapaliwanag natin na yung pangmasa na alam na rin natin karamitan mga kabalik Islam na itong Ramadan ay para lahat. Ngunit marami pang mga Muslim o mga nagbalik sa Islam o yung mga yumakap sa Islam at nakita nila ang Islam na bilang katotohanan, kaligtasan, daan ng buhay, pamamaraan ng pamumuhay, kakumplituhan ng buhay ay sa pamamagitan ng dito sa relihiyon ng Islam. So inshallah tayo mag-intro muna ng alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lahu linahtadi Allah laula an hadana Allah. So yun nga po inshallah ang ating banner o yung pinakamataas nating pinaka motto o pinapakilala sa lahat na kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw at kung sinong iligaw ng Allah ni isa mang nang nilikha dito sa mundo na makapangyarihan maliban sa Allah ay walang magkagabay sa kanya. Sinong gabayan ay naginabayan. At kung sinong iligaw ng Allah ay siya ay iniligaw ng Allah. Sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw. At kung sinong gabayan ng Allah
ay walang magliligaw kundi ang Allah lamang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah na makapangyarihan, siya ang naggagabay sa lahat mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan, mula sa kamangmangan papunta sa kaalaman, patungo sa liwanag, mula sa kadiliman papunta sa liwanag. So inshallah ay ibabahagi natin ang pagpapaalala sa buwan ng Ramadan. Unang-una ay sa akin patungkol sa ito, at inshallah sa lahat na rin akin ng mga subscriber at lahat na po ng kabalik Islam dito sa ating bansa. So inshallah ang pinaka buod kung kaya tayo nagpupuwasa sa buwan ng Ramadan, itong buwan ng Ramadan ay ikasyam sa buwan ng Hijra ng kalendar. So naipaliwanag ko na sa una kong mga vlog ito. Ito'y paalala na rin lang ulit na ang buwan ng Ramadan ay pangsyam sa Hijra calendar, at ang buwan ng Ramadan ay isang paraan na dapat maintindihan ng kamusliman na bukod sa ipinapa-obliga sa atin, bukod sa sinabi ng Allah doon sa kanyang Quran, sa sinabi ng Allah na ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. So yung ang pinaka sinabi at ipinagutos ng Allah na kanyang sinabi sa banal na Quran, ang kanyang sinabi tayong mga nananampalataya o kayong mananampalataya, ipinag-utos ko sa inyo ang pagpupuwasa tulad ng mga ipinag-utos sa mga nauna pa sa inyo. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Tulad ng pinag-utos sa mga naunang tao pa bukod sa panahon natin ngayon na nagpuwasa sila, ay tulad ng mga nagpuwasa sila Jesus, sila Abraham, sila lahat ng mga unang nasyon, sa lahat ng mga naunang tao, ang pagpupuwasa at pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay ginawa nila sa panahon nila, kung kaya tayo rin sa panahon natin ay kailangan natin gawin sapagkat ito'y pagsunod sa sinabi ng Allah sa Quran at sa pagsunod sa pamamaraan na itinuro ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, sallallahu alaihi wasallam, na pag-aayuno o pagpupuwasa. So yun na nga po, ang pagpupuwasa ay sa unang pangunawa sa pangmasa nating vlog na ito, yung tinatawag natin, kaya ang vlog ko na ito ay utak ng pangmasa ba. So ang una kong ibinidin dito ay tungkol doon sa sabi ng kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. So yung unang pag-iisip natin, kaya tayo nagpupuwasa dahil pinag-utos ng Allah, at kaya tayo nagpupuwasa dahil sa buwan ng Ramadan, at kaya tayo nagpupuwasa dahil lang sa ito ay panghaligi, pang-apat na haligi ng Islam, at kaya tayo nagpupuwasa ay dahil sa tayo ay mga Muslim, at yun nga, pinag-utos ng Allah. So yun yung mga unang kaisipan o unang pangunawa, yung basic instinct ng ating mga kamusliman na dapat nating baguhin, na dapat nating ibig sabihin dagdagan. Isa yun sa mga tama, pero dapat nating dagdagan. Kasi ang pinaka malalim at pinaka tunay na kahulugan ng pag-aayuno at ng pagpupuwasa sa aking vlog na ito ay inshallah yung tinatawag na kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. So ibig sabihin ang pagpupuwasa, bukod sa obligado, bukod sa pinag-utos, bukod sa dahil lahat tayong mga Muslim ay nag-aayuno, ay ito ay pinaka basic instinct ng kamusliman na dapat nating idagdag. Tama yung mga binanggit natin, obligado, at ito ay ginawa ng mga naunang tao, ng mga propeta. Ngunit ito pa ay may isa pang idadagdag tayo, yung sinabi doon sa la'allakum tattaqun. Ano ba ang dahilan bakit tayo nag-aayuno at nagpupuwasa? Ito yung mga hindi na maaring alam na rin ng kamusliman, o maaring alam na nila, o kayo rin inshallah. Ngunit ito yung pagbibigyan ng diin natin doon sa aking vlog na ito ay tungkol doon sa la'allakum tattaqun. Sapagkat marami tayo nag-aayuno na ang napakukuha lang natin ay pagod, nakukuha lang natin uhaw, aladyo wal atash, nakukuha natin yung gutom,
Ngunit yung tunay na dapat nating makuha ay hindi natin nakukuha doon sa buwan ng Ramadan. So ano nga ba yung talagang ipinagutos o yung pinakatalagang dapat na isaalang-alang natin sa buwan ng Ramadan na dapat nating isabuhay inshallah. Dapat nating isaisip o dapat nating ito yung dahilan kung bakit tayo nag-aayuno. Idagdag natin sa mga bukod sa obligado at bukod sa pang-apat na haligi, bukod sa haligi ito ng Islam o haligi siya ng Islam na ang Ramadan ay kailangan dito isaisip natin o talagang ibigyan natin ng hilig ng kahulugan na ang pag-aayuno ay para matutunan natin ang ating sarili na magkaroon ng tunay na takot sa Allah. Magkaroon ng tunay na tunay na takot, tunay na pagkatakot kasi ang sabi ng Allah, napakaraming mga sinabi ng Allah sa Quran na Innallaha yuhibbul muttaqun. Ang paborito, ang pinakagusto ng Allah ay ang tunay na mga matatakutin sa Allah. Tunay na matatakutin. At sabi niya, Innallaha yahdil qaumil marami doon ang yahdillahu, maraming paggagabay doon tungkol sa mga tunay na may takot sa Allah. At sabi ng Allah, ang Quran mismo, dalikal kitab la rayba fi, ang Quran mismo ay pansinin natin, marami ang mga hindi na pinapansin o hindi na masyado sa panahon natin ngayon binibigyang halaga yung Quran dahil minsan nagiging halaga lang sa kanila yung Quran itong buwan ng Ramadan. Isa yan kasi sa kahulugan ng Ramadan, itong buwan ng Ramadan ay buwan ng Quran kung saan ang Quran ay natapos dito sa buwan ng Ramadan. So, ang sabi ng dalikal kitab la rayba fi hudal lil muttaqin. Guidance siya sa mga tunay na may takot sa Allah. So, ibig sabihin malinaw na ang libro ng Quran o ang pagme-memorize sa Quran ay gabay lamang o guidance o manual o guidance siya o life instruction o life guidance o instructional manual siya para lamang sa may tunay na takot. Sabi doon dalikal tala rayba fi hudal lil muttaqin. Guidance lang siya o gabay lang siya sa mga tunay na may takot sa Allah. So, paano natin makukuha yung tunay na takot sa Allah? Dahil yan din ang pinakabuod at pinaka-ultimato at pinaka-main, pinaka-talagang tumbok na kanyang kahulugan ng pagpupuasa sa Ramadan ay para magkaroon tayo ng tunay na takot sa Allah. Ang tunay na takot sa Allah ay binubuo ng pagsunod. Ito yung binubuo ng napakadali lang pangmasa natin kaisipan. Yung tunay na takot sa Allah, yung pag-iwas sa mga binagbabawal ng Allah, kasi pinagbabawal ng propeta, sabi ng propeta Muhammad, yung sinabi niya na inshallah nalimutan na natin. Yung patakun, yung sabi niya dun sa hadith na fa'atakum, yung sabi niya dun fakhuduhu wala nahakum anhu fantahun. Wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahun. So inshallah sabi ng propeta Muhammad, sabi niya, wama atakumur rasulu, kunin niyo yung mga ipinagutos ng propeta Muhammad, wama nahakum anhu fantahun. So, sabi niya, kunin niyo yung mga pinagutos ng propeta at iwasan niyo yung kanyang ipinagbawal. So, iwasan niyo yung pinagbawal ng propeta. Umatakum rasul pakuduwa manahakum anu pantahon. So, yung pala inshallah nalimutan natin. At yung mga kahulugan ng pag-aayuno sa Ramadan ay dapat natin isaalang-alang na walang ibang pinaka-purpose nito o pinakadahilan ng pag-aayuno ay upang magkaroon tayo ng tunay na takot. Kasi yun ang guidance eh. Hindi tayo gagabayan ng Allah na Muslim lang tayo. Hindi tayo gagabayan ng Allah dahil nag-aayuno tayo. Hindi tayo gagabayan ng Allah dahil kana ang sabi doon, may hadith ang propeta na nag-aayuno, ang nakukuha lang niya ay gutom at uhaw. Dahil hindi niya nakuha yung tunay na ipinagutos ng Allah. Sabi niya, la'allakum tattaqun. Sabi niya doon, ang kailangan na makuha natin ay guidance ng Allah. Paano natin makuha yung guidance? Paano makamit natin yung la'allakum tattaqun ay yung makuha natin yung tunay na pagkatakot sa Allah. Ngayon ang pinaka-main reason, pinaka talagang dahilan para mag-ayuno tayo ay dapat na makuha natin yung tunay ng pagkatakot sa Allah. At dahil doon,
sa pagkatakot na yun ay nandoon mo makukuha yung guidance. Sinabi ng Allah sa kanyang unang bersikulo, unang ayat dun sa Quran na ang Quran ay gabay lamang, hindi para sa lahat ng kamusliman. Ang Quran ay guidance, hindi para lang sa mga Muslim. Ito ay dalikal kitab. Sabi ng Allah sa Quran, unang verse ng Suratul Baqarah, la rayba fi, walang pagdududa, la rayba fi, hudan lil muttaqin. Sabi niya doon ay guidance lamang sa mga tunay na may takot. So inulit na naman ulit natin, inshallah, pasensya natin redundant yung ating topic ay inshallah. Kaya ang guidance ng Quran ay hindi lahat para sa mga Muslim. Naiintindihan nila o naunawaan nila yung Quran, pero ang pinakatalagang guidance ng sistema para isabuhay natin yung ipinagutos ng Allah yung para sa mga may takot sa Allah. Ito ay gabay o guidance para sa mga tunay na may takot sa Allah. So yun ang pinaka-reason natin inshallah. So ang pinaka-dahilan kung bakit nag-aayuno tayo upang makamit natin yung tunay na takot sa Allah, dahil kaya nga iiwasan mo lahat ng pagnanasa mo, iiwasan mo lahat ng hindi lang ang isa sa mga kaulugan ng pag-aayuno ay pagpapagutom, sabi ng mga hindi Muslim. Pagpapagutom, para gugutumin mo yung sarili mo, para mag-diet, hindi yun ang dahilan eh. So ang pinakadahilan ng pag-aayuno, kutiba alaykumus siyam, ay dahil sa ito po ay ang fasting o pag-ayuno na ibig sabihin ng Ramadan, tulad nga ng sabi ng mga scholar na ang Ramadan kaulugan yung pagsunog. Ramadan ay pagsunog ng ating pride, pagsunog ng ating mga inggit at galit, at pagtanggal sa ating mga sariling mga pagnanasa. Ibig sabihin ang pag-aayuno ay pag-iwas, hindi ito pagpapagutom. Hindi ito'y pag-iwas. Kasi pwede tayong kumain ng patago eh. Pwede tayong uminom ng walang nakakakita sa atin. Ngunit ang Allah ang nakakakita sa atin at ang Allah ang nakakaalam kung ano yung ating level ng pananampalataya ng ating iman. So yung level ng ating pananampalataya minsan mapataas, minsan naman pababa ng pababa. Kaya minsan tayo ay sinusubukan doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang Ramadan, ang pag-aayuno, ang pagpupuwasa ay pag-iwas. Pag-iwas sa pagkain, hindi lang pagkain, pag-iwas sa mga masasamang salita, pag-iwas na magalit ka, pag-iwas na pagkukuripot, pag-iwas na paggasta-gasta, pag-iwas sa mga bagay na ipinagbabawal ng Islam, pag-iwas sa mga lahat ng sobra, lahat ng pag-iwas dun sa mga gusto ng katawan natin. Ano yung gusto ng katawan natin? Yun nga yung sabi ng mga scholar na katratul nom, katratul akil, laysa laha dawa. Sabi ng mga hindi ito hadith, ngunit ito yung mga kaulil mga scholar lang. Sabi nila, ito yung maraming pagkain, maraming pagtulog, ito yung pagnanasa natin. Ito yung kagustuhan ng katawan natin. So, paano natin ito iiwasan? Kailangan natin mag-ayuno. Kaya itong ayuno ay perfect para sa aking kaalaman at para sa mga kaalaman na itinuro ng mga doktor at ng mga may pinakamarurunong na mga doktor. Itong pagpupuwasa, hindi dieta, hindi diet, kundi ito'y pag-iwas sa mga hindi lang sa pagkain, kundi pag-iwas sa lahat ng ipinagbabawal. Ano yung pag-iwas? Pag-iwas sa mga chismis, pag-iwas sa mga lahat ng sobrang tulog, sobrang kagustuhan ng katawan, lahat ng mga masasama, dapat mong iwasan. So, pagpapayo po sa aking sarili at pagpapayo rin po sa inyo na ang pagpupuwasa ay pag-iwas sa lahat ng bagay na mga makakasama. Pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah at pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allah. So, yun po ang ating pinakabuod na itong topic na itong pag-aayuno sa Ramadan ay pag-iwas sa mga lahat ng bagay, hindi lang pagpapag-iwas sa pagkain at inumin, hindi lang pag-iwas doon, pag-iwas sa pagkagalit, pag-iwas sa mga chismis, pag-iwas sa mga pagpatay ng oras na ang oras ay nasasayang. Sabi nga sa una kong vlog na ang panahon sa mundo ay ginawa na mayroong nakaraan, ginawa na ngayong kasalukuyan at ginawa rin na panghinaharap. So yung nakaraan hindi na natin pwedeng ibalik, yung hinaharap natin kailangan gamitin natin yung oras natin para lamang sa Allah at huwag natin kalimutan yung pagdarasal. Sabi pa ng ibang pantas na kahit na mag-charity ka, magtulong ka, magbigay ka ng sadaka at maggawa ka ng pag-aayuno o kahit mag-hajj ka pa, ngunit hindi mo ginagawa yung 5 times na pagdarasal sa Islam na ito'y pilar o haligi ito kagaya ng
limang pananampalataya ng limang haligi ng Islam ay kailangan isabuhay mo ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw dahil walang halaga at ito rin ang unang daan, ito rin yung organizer ng buhay natin para magkaroon tayo ng guidance. Ito yung pamamaraan ng buhay, kailangan isabuhay mo yung 5 beses na pagdarasal sa Islam at yun at sundin mo yung ipinagutos ng Allah at iwasan mo yung mga ipinagbabawal ng Allah. So ang mga pag-aayuno sa Ramadan ay pag-iwas sa mga pagnanasa natin, pag-iwas sa gusto ng katawan natin kasi kung tutusin ang mga ginugusto ng katawan natin, nabanggit ko na yan sa unang vlog, sabi ko na nga doon na nagtuturo ng kasalanan. Inna nafsa la'amarakum bisu. Lahat ng mga kagustuhan ng ating sarili ay nagtuturo o naggagabay sa kanya o nagbibigay sa kanya ng landas. Ang ating mga sariling pagnanasa ay nagbibigay sa kanya ng daan patungo doon sa la'amarakum bisu, naguutos ng mga nakakahiyang bagay o mga makasalanan. So yun ang sabi ng Allah, inna nafsa la'amarakum bisu. Yan ang sabi, hindi ko sinabi yun ng Allah sa Quran. At ito'y matatagpuan sa surah at sa Quran ng ating inshallah na ibanggit na sa unang vlog natin. At inshallah, yan lang po muna ang mahalaga nating vlog sa panahon natin ngayon sapagkat inshallah ay basta ang pag-aayuno ay kailangan makamit natin ito, yung tunay na takot sa Allah. Ano yung reforma natin? Ano yung pagbabalik loob natin? Ano yung mga paraan natin? Dapat magkaroon tayong time list. Makikita naman po sa mga YouTube dyan na ano yung mga dapat gawin natin sa Ramadan. Dapat magsulat tayo, ito yung gagawin natin, to-do list at yung mga to-do list natin na kailangan hindi natin gagawin sa buwan ng Ramadan. So tayo dito mga kamusliman, nagiging excited sa pagpasok ng Ramadan. Ngunit pag doon na sa buwan na tayo ng Ramadan, marami na tayong hindi nagagawa. Kaya dapat talaga ilista natin yung mga dapat nating gawin at yung hindi dapat nating gawin. I-maximize natin yung oras natin doon sa isang buwan ng Ramadan sapagkat ang buwan ng Ramadan ay talagang napakaiksi, napakabilis ng panahon. Na-experience na natin sa mga nakaraang Ramadan, napakabilis ng oras, napakabilis ng panahon, napakabilis matapos ang buwan ng Ramadan. Sabi pa ng scholar, sana raw, araw-araw na lang Ramadan. Bakit ganun? Kasi itong buwan ng Ramadan, buwan ng awa, buwan ng biyaya, buwan ng paghingi ng panalangin, buwan ng kapatawaran, buwan ng paghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala, buwan ng pagbaba ng kanyang awa, buwan ng pagbabasa ng Quran, buwan ng pagbibigay ng maraming reward, maraming buwan ng awa ng Allah upang ikaw ay sa buwan na ito, kapag naisabuhay mo na sa gawa mo, ito yung mga pribilehiyo ng Allah na ilalayo ka sa kanyang kaparusahan ng 70 years. At maraming hadith dito na ilalayo ka niya sa kaparusahan at ito rin yung para magkaroon ka ng totoong takot sa Allah at totoong guidance sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito sa buwan ng Ramadan inshallah ay hanggang dito na lang pumuli inshallah. At yun nga nabanggit natin, dapat ang kamusliman ay mabago yung kanyang pananaw sa yung tinatawag na instinct ba, yung unang pananaw natin, yung tinatawag sa English na basic instinct, yung unang pananaw, yung una nating mindset ba. Dapat baguhin natin yon dahil ang pagiging isang Muslim na may kaalaman ay inna yakhsha Allah min ibadil ulama. Ang tunay na magkakaroon ng takot ay yung mga taong may knowledgeable. So paano tayo magkakaroon ng tunay na takot kung wala tayong knowledge? So kailangan natin baguhin yung mindset natin. Ang mindset natin ay talaga kailangan yun dun na yung una nating basic instinct, yung pag-iisip natin ang Ramadan, pinagutos, Ramadan, obligado, Ramadan, gano'n hindi. Ang Ramadan ay para makamit natin, makuha natin yung tinatawag na tunay na takot sa Allah. Inshallah. Yun naman po muli, inshallah. At ang knowledge ay kakaiba sa mga ano ba to sinabi ng Allah? Innal ladina yu'minuna alladina la yu'minun. Yung inaiba yung walang kaalaman sa merong kaalaman. Alladina la yu'minun, alladina la ya'lamuna, walladina la ya'lamun. Magkaiba yung may kaalaman sa walang kaalaman. So kailangan talaga ang malaman ng lahat ng kamusliman. Pwede naman natin panoorin sa YouTube ang lahat ngayon. Sa mga lecture ng mga scholar, nandiyan ng mga scholar natin. Inshallah, mag-i-give tayo,
maghanap tayo ng kaalaman patungkol sa Islam. Inshallah. So yun po muli, inshallah. At ang iiwan ko sa inyo ng pagbati kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw. At kung sinong iligaw ng Allah ay walang makakapaggabay sa kanya. Inshallah, yun na lang po muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, mag-subscribe po kayo at mag-comment na rin po kayo sa ating description box. Magkaroon na rin po kayo ng comment at inshallah ay gabayan tayo ng Allah hanggang sa darating pang Ramadan inshallah at magkaroon pa tayo ng vlog na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.